Hey everyone, welcome back again to Fear Mirna channel. Thank you so much for always tuning in. So ito na nga mga kapatid, sa lahat po ng mga Filipinos in regards po sa disqualification case ni presidential candidate Bongbong Marcos Jr. Pinadalhan nga ng summon or subpina si BBM patungkol doon sa disqualification case niya na pinag-file ng petitioner na si Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay na kung saan siya rin ang tax informer of the state in connection to the global ill-gotten wealth of Marcos and Cronis et al. So, ayan na nga, dapat po makapagsumite si BBM starting from November 4 till November 9 ng verified answer doon sa petition o sa summon na ipinadala ng COMELEC sa kanya. Subalit wala pong verified answer na isinumiti si BBM or ang kampo ni BBM sa COMELEC. So once na hindi nakapagsumite si BBM ng verified answer within that period from November 4 to November 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, yes. So, wala pong natanggap. 5 days, yes. So, wala nga pong natanggap ang COMELEC. Patungkol po doon sa verified answer ni BBM. At sinabi na nga po natin nung nakaraan na once na wala pong verified answer na isinumiti si BBM sa COMELEC ay automatically po disqualified po si BBM. Okay, so once naman na may isinumiti siya, magkakaroon supposed to be sila ng hearing this coming November 18. Pero sa kasabuyang palad, wala pong isinumite si BBM na verified answer sa COMELEC. So, that means na disqualified na po ang kanyang COC. Okay? Pero, mag-aantay pa po tayo ng final verdict ng COMELEC. Ngayon pong 18. Okay? Kasi may Zoom ata sila. Yes, mayroon silang Zoom sa 18. Okay? So, antayin natin ang final verdict ng COMELEC. Right. So, ayan na nga. Mahihirapan talaga si BBM na palusutan ito sapagkat nakasaad doon sa petition. Okay? According sa COMELEC, mayroong 91 na mga petitioners. Okay? Na nag-file sa COMELEC. So, ang in-honor ng COMELEC ay si Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay dahil siya po ay sumunod sa protocol ng COMELEC pagdating po sa pagpapadisqualify ng presidential candidate. So, si Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay ay lehitimong presidential candidate. Ang pwede lamang na makapagpadisqualify sa isang presidential candidate ay isa ring tumatakbo sa pagkapangulo. Siya po ang, yun sa batas, siya ang pwedeng makapagpadisqualify sa isang presidential candidate. Okay? Alright. Then, sumunod si Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay sa protocol na mula ng filing, 5 days lang dapat. Okay? Makapagsumite ka na ng disqualification or petition sa COMELEC. Nasunod iyon ni Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay. Okay? Kasi October 12 siya nag-sumite ng disqualification case para kay BBM. Okay? And then, solid or matibay ang kanya mga dokumento, basihan, ebidensya laban kay presidential candidate Bongbong Marcos. Okay, yung mga tax evasion case nila, and then ang pinakamatibay doon yung compromise agreement. Okay, compromise agreement nila BBM sa ating gobyerno noong 1993 and it was ratified noong 1994, panahon po ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, pinagtibay po iyong compromise agreement. Ano ba yung nasa compromise agreement po doon? Okay. So, nakiusap po, inadmit, tinanggap
inamin ng pamilyang Marcos, including BBM, okay, yung kanilang yung nakaw na yaman or ill-gotten wealth ng mga Marcoses, okay, inamin nila noong 1993 kasi naibalik na nga iyon sa ating gobyerno noong 1993 at meron silang lagda doon. Nakiusap sila sa ating gobyerno, okay, na wag silang ikukulong at i-dismiss yung mga civil case, criminal case sa Sandigan Bayan, okay, or tax cases nila sa Sandigan Bayan, i-dismiss iyon. Basta tutulungan din nila ang ating gobyerno na ibalik pa yung ilang trilyon iyon na hindi pa nila naiibabalik sa ating gobyerno. Okay, yun yung linagdaan nila sa ating gobyerno. May naibalik na, pero meron pa rin hindi naibabalik. So, nangako sila sa ating gobyerno na hindi sila ikukulong, makakalaya sila, basta tutulungan nila ang ating gobyerno na maibalik iyon sa kaban ng bayan, sa ating gobyerno, kung saan ang legal na dapat na tagapag-ingat yaman noon ay ang ating estado. Okay? So, ayan, until now, hindi iyon nagawa ng pamilyang Marcos, including BBM. Hindi nila, they failed to return those ill-gotten wealth ng mga Marcoses, yung remaining ill-gotten wealth. Okay? So, until now, hindi nila iyon na ibalik sa ating gobyerno. Maliban iyon sa kaso ata nila BBM ng mga tax evasion. Okay? So, iyon talaga ang pinaka root na makakapagpa-disqualify kay BBM, yung compromise agreement nila sa ating gobyerno. At saka, ayon doon sa compromise agreement nila sa ating gobyerno, hindi na sila pwede pa na maupo sa Malacanang o makabalik sa Malacanang. Isa iyon sa pinirmahan nila sa ating gobyerno. Okay? So, kung ikaw ay good leader, dapat ka rin, maayos kang tao na sumusunod sa batas, sa saligang batas natin. Hindi ka lawbreaker. Okay? So, kasi dapat kailangan kapag nasa mataas kang posisyon, ikaw yung magpapatupad mismo ng batas. Pero yung batas na iyon ay binalga mo. Okay? Hindi mo sinunod. Ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo iyon sinunod. So, papaano ka tutularan ng mga kabataan o ng mga nasasakupan mo? Or papaano mo papatakbuhin ng maayos ang ating bansa kung ikaw mismo ay hindi ka sumusunod, okay, sa saligang batas natin. So, ayan po. Lingid po iyan sa kaalaman ng 150 million Filipinos. Ayan, hindi lahat alam iyan na mayroong compromise agreement ang mga Marcoses sa ating gobyerno. Totoo po iyan. Hindi po iyan kwento-kwento lamang kasi iyan ay mayroong basihan na legal, okay, na nasa ating gobyerno at sa mga korte natin, lalong-lalo sa pinakamataas na court natin sa Supreme Court. Okay, hindi iyan basta kwento-kwento lamang. Iyan ay may mga sapat na basihan na legal. Okay, na dapat natin na maunawaan at lawakan natin ang ating pangunawa. Hindi iyan propaganda lamang, kundi iyan ay katotohanan na dapat tanggapin ng lahat ng mga Pilipino na nagkasala sa ating batas ang pamilyang Marcos. Okay, hindi tama yung dalhin ng dating Pangulong Marcos ang kayamanan ng ating bansa sa iba't ibang dako ng mundo, okay? Sa iba't ibang bangko, 177 banks in 72 countries, dinala po doon, okay? So, illegal iyon. Okay? Illegal acquisitions of wealth iyon. Dahil hindi iyon sa kanila. 1972, okay, merong case na yan may kaso na yan ang dating Pangulong Marcos, okay? Na dapat ibalik niya iyon sa ating gobyerno, yung mga nakaw na yaman na yan. Pero hindi nila nagawa, okay? So, ayan, very sad reality yan. Ayan. So, wag sana natin pairalin yung dahil tayo ay mga loyalista or whatsoever, dapat lawakan natin ang ating kaisipan. Kasi tayo lang din naman ang mga kawawa sa bandang huli. Kapag pinairal natin yung mga pagiging loyalista or whatsoever, dapat magising na tayo. Okay?
imulat natin sa katotohanan ang ating puso, diwa, ang lahat sa katotohanan. Hindi iyon paninira. Kasi iyon ay illegal po. Illegal na illegal. Okay, ang kayamanan, mga natural resources, ginto, pilak ay pag-aari iyan ng Panginoon na nararapat lang ang tagapag-ingat yaman niyan ay ang ating estado, hindi po Pangulo. Walang karapatan ang sino man na trabahante o opisyales sa ating gobyerno na kunin iyan at dalhin sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang bangko. Walang sino man ang may karapatan yan. Ang dapat mag-ingat yaman yan ay ang ating estado at dapat mapakinabangan ng lahat ng mga Pilipino. So magpasalamat tayo kay Sir Danilo Ansaro Liay sapagkat siya ang nag-iisa na Pilipino sa buong mundo na lumaban sa mga oligarkiya. Kasi ang may sabuatan kasi yan ng mga oligarchs. Yung pagnakaw ng kayamanan sa Pilipinas, dalhin sa iba't ibang bansa, may sabuatan ng mga oligarkiya dyan. At ang tanging nag-iisang tao na lumaban sa oligarkiya, nanindigan para sa bayan, para sa mamayang Pilipino at para sa Diyos, walang iba kundi si Sir Danilo Ansaro Liay, ang recognized tax informer of the state ng ating bansang Pilipinas. Marami na po siyang mga rewards sa ating gobyerno. Binabayaran siya ng ating gobyerno sa pagtulong niya sa ating gobyerno upang maibalik, like for example, ang mga nakaw na yaman or mga tax evaders, ganyan. So, bilang isang tax informer of the state, meron po siya na 25% tax informers reward na siya naman niyang gagamitin upang makatulong sa ating bansa, upang makatulong sa sambayanang Pilipino, sa mararalitang Pilipino, sapagkat tayo ay prinogram na ng mga oligarkiya na maging mahirap na Pilipino. Itinago sa atin ang katotohanan na mayroong yaman ang ating bansa. Iprinogram tayo ng mga mahihirap para sila ang makinabang nung kayamanan na dapat ang mga Pilipino ang nakikinabang, lalong-lalo na ang mga nasa laylayan o mga mararalitang Pilipino. Kaya masakit sa kalooban na mayroong kagkalaman, na mayroong pondo, mayroong sapat na pera upang maiahon ang ating bayan sa kahirapan. Subalit, dahil sa mga ganid, sa kapangyarihan, ganid, sa salapi, hindi yun na isa ka sa katuparan agad-agad. Para maiahon ang mga Pilipino sa kahirapan. So ang matapang, may puso para sa bayan, sa mararalitang Pilipino at sa Diyos, walang iba kundi si Sir Danilo Ansaro Liay na nagproseso sa ating gobyerno ng kanyang tax informers reward. Kahit na nahirapan siya, pero hindi siya tumigil. Kahit maraming humadlang sa pagproseso ng kanyang reward, pero hindi siya nagpatinag sa mga tao o sa mga oligarkiya na iyan. Talagang matapang, dedicated siyang tao at kumbaga very consistent siya. Talagang yung puso niya ay gustong-gusto niyang maiahon sa kahirapan ang ating bansa. Sa katunayan niyaan, ang nasa platform of government ni Sir Danilo Ansaro Liay ay bayaran ang utang ng bansa. 11 trillion pesos na utang ng ating bansa ay babayaran niya once siya ay nakaupo bilang Pangulo ng ating bansa. At saan niya iyon kukunin? Kukunin niya iyon sa legal na reward niya sa ating gobyerno na nasa Supreme Court, partial reward na 53 trillion pesos na nakatrust deposit sa Bureau of the Treasury. Totoo iyan. So, wala pong Marcos wealth, ang meron ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Kung magtatanong pa kayo na magtatanong, ako mismo, maliban doon sa mga Supreme Court decision, ako mismo makapagpapatuo-tuo niyan sapagkat saksi ako sa pagproseso ni Sir Danilo Ansaro Liay sa ating gobyerno na isasama ako, like for example, sa BIR. Ang iba sa amin sa
nakakasama niya sa Malacanang sa pagproseso, okay? So, kung ang ating gobyerno inaprubahan ang kanyang reward patungkol sa naibalik na yaman, nakaw na yaman ng mga Marcos sa ating gobyerno. So, meaning to say, merong ill-gotten wealth ng mga Marcoses. So, hindi na po iyan dapat pa natin na pagtalunan. Okay? So, I've been here from 2016. Ako po ay authorized ni Sir Danilo Ansaro Liay para kumbaga magbigay ng impormasyon, legal or lehitimong impormasyon sa publiko, paglilinaw ng katotohanan, pag-ahayag ng katotohanan sa publiko po, patungkol po sa kanyang reward sa ating gobyerno in connection to the ill-gained properties ng mga Marcoses. Okay? Ito po ay ang very controversial case case sa ating bansa. Alright? So, kailangan is maitama natin yung maling paniniwala natin. Okay? So, ayan, wala pong Yamashita treasure or walang Taliano gold. Wala po, alright? Hindi po yan totoo. Okay? Ang totoo niyan, merong ill-gotten wealth ang mga Marcoses. Pinangbubungkal po during the time of former President of Marcos, pinangbubungkal po sa iba't ibang dako ng Pilipinas ang mga ginto pilak natin. Okay? Iyan po ang katotohanan. At dinala iyon sa iba't ibang bahagi ng daigdig, sa iba't ibang bangko. 177 banks in 72 countries. Okay? So, illegal iyan. Illegal na illegal. Right? So, sana malinaw yan sa atin. Hindi yan propaganda po. Okay. So, ayan na nga po. Ito na nga po na reward ni Sir Danilo Ansaro Lihay ay itutulong niya sa ating bansa, sa mga mahihirap na Pilipino. At nasa platform of government niya ay magbibigay siya sa 24 million poor Filipino families ng housing projects. And then, kukunin niyo bibigyan niya iyon ng pondo na 25 trillions, yes. Okay, at kukunin niya ang pondo na iyon doon sa 53 trillion na reward niya sa ating gobyerno. Sapagkat meron na siyang compromise agreement dati pa, noong 1993 sa ating gobyerno, na ibibigay niya ang 3/4 ng kanyang tax informers reward sa mga Pilipinos. Okay, subalit ang proseso kasi sa ating gobyerno, kahit legal na legal, nako, napakahaba ng proseso, alam nyo naman. Okay, pero saludo pa rin kami doon sa mga ginagawa yung dapat nilang gawin. Marami kasing umadlang ng mga oligarkiya dito sa reward ni Sir Danilo Ansaro Lihay. Pero thankful kami kay Lord kasi, ayan, sa Regional Trial Court, meron siyang ibang case doon na aprobado na, granted na yung execution or releasing noong July pa. Okay? So, yun ay nasa 846 billion pesos. Alright? So, ayan na nga po. At isa sa platform of government din ni Sir Danilo Ansaro Lihay ay gagawin niyang maharlikan ang ating bansa. Alright? Maharlikan a nation. So, maganda iyon kapag maharlikan nation tayo kasi maiiwasan yung mga korupsyon, talamak na korupsyon. Okay? Ng iba't ibang mga alam mo na politiko. Alright? So, ayan, tatanggalin din niya ang pork barrel na kung saan ugat iyan ng korupsyon. Alright. And then, what else? Yung sa tax, bababaan niya yon yung sa value-added tax natin, okay? Nasa, 6% na lang ata from 12%. Yeah, 12% to 6%. Right. Basta babaan niya yung mga sa income tax natin. Right. And then what else? All right. Thank you so much. Nawa naliwanagan tayong lahat. Right. Yan. Antayin natin ang final verdict kay BBM ng COMELEC this coming November 18. Right. Thank you so much. God bless mga kapatid ng mga Filipinos. Sa darating na 2022, kailangan ang iloklok natin sa pagkapangulo ay yung may busilak na puso sa ating bayan, sa mga Pilipino at sa Diyos. Yung walang bahid ng anumang korupsyon. Okay? Yung umuusik sa mga korap, okay? Sa mga tax evaders. Wala akong ibang alam kundi ang nag-iisang si Sir Danilo Ansaro Lihay. Thank you so much! Magbabalik si Ka of Here. Bayan
ating kailangan, lihay-lihay, ating Ay, dito kami sa Kagsawa. Ayan po ang Malunggay. Page Chanel. Ayan, bago po umuwi ng Bicol si Kuya Mura ay pumunta muna na. Dito kami guys, galing kami kay Kuya Mura. Pasan-pasan na naman ni Ding. Ay, nakabidyo naman pala tayo.